Ang kahon ng tin. Noong unang panahon, may isang sundalo. Isa siyang matipunong lalaki para sa kanyang edad. Isang araw, pauwi na siya sa kanila galing sa isang digmaan. Nagpapasalamat siyang buhay pa siya. Kaliwa! Kanan! Kaliwa! Kanan! Kaliwa! Kanan! Tuloy lang ang paglalakad niya habang nakasabit sa tagiliran ng kanyang espada. At biglang may nakita siya sa daan. Isang nakakatakot na mangkukulam. Magandang gabi, Ginoo. Napakaganda ng espada at ng lalagyang dala mo. Magandang gabi po. Masyado naman po kayong maalalahanin, Lola. Napangiti ang mangkukulam at nanginig naman ang sundalo. Hindi siya mapalagay sa nakakapangilabot itong presensya. Isa kang ang tunay na sundalo kasama ng iyong tampipi at espada. Pwede kang mapagkamalang Panginoon. Sabihin mo, gusto mo bang ng kayamanan? Kahit gaano ba karami yan, ibibigay ko. Oo naman. Pero paano? Pinuri na mangkukulam at napalapit naman ng sundalo. Hindi niya napansin na dapat mag-ingat siya dito. Itinuro niya ang isang puno sa gilid ng kakahuyan at sinabing tignan niya ito. Nakikita mo ba ang malaking punong iyon? Hindi kalaliman ang loob nito at may butas kang madadaanan sa ibabaw. Pwede ka nang bumaba at sa oras na makababa ka na. Yung puno? Pero anong gagawin ko sa ilalim ng puno? Oo, yung puno. Malalim ang loob nun pero may lupid akong igagapos. Hahatakin kita pataas at oras na sumigaw ka. Sa loob ng puno may makikita kang ginto. Magtiwala ka sa akin. Nag-aalinlangan ang sundalo at napataas ang kilay nito. May ginto sa ilalim ng puno? Pero paano? Ipinaliwanag ng mangkukulam ang lahat. At kapag nasa loob ka na, may makikita kang bulwagan. May sindi ang mga lampara at maliwanag ito. May makikita kang 3 pinto mula sa kaliwa patungo sa kanan. Sa loob ng kandado may susi. At sa unang silid, alam mo ba kung ano makikita mo roon? Isang malaking baol sa gitna ng sahig. Pero mag-ingat ka. May nakatayong asong nagbabantay doon sa baol. Aso ba kamo? Medyo napaisip ang sundalo. May malalaking mata ang asong ito. Pero huwag kang mangamba. May ibibigay ako sa'yo. Kinuha ng mangkukulam ang kulay bughaw na malakwadradong tela. Pangangalagaan ka nito. Nakangiting sinabi niya ito. Ilagay mo lang ang aso sa ibabaw nito at hindi ka nito gagambalain pansamantala. Ipinaliliwanag ng mangkukulam ang plano niya. Kung saan mayroon siyang makikitang mga tanso at pilak na ubod ng dami. Pero mag-ingat ka sa malaking asong ito. Na ang mata ay kasing laki ng gulong ng gilingan. Ipinagpatuloy niyang sabihin na makakatulong ang tela. Kaya pwede niyang kunin lahat ito para sa kanya. Natuwa naman ang sundalo at inisip niyang, mukhang hindi naman masama. Maganda ang makukuha ko. Pero ano namang may bibigay ko sa'yo? Malamang mahihingin kang kapalit sa gagawin ko. Yung kahon lang naman talaga ng tin ang gusto ko. Nakalimutan kasi ng lola ko noong minsang bumaba siya roon. Itali mo ang lubid sa bewang ko. Itinali namang kukulam ang lubid sa bewang ng sundalo. Umakyat sa taas ng puno at pumasok pababa. Bumitin pababa ng puno at sa bulwagan, may nakita siyang mga lampara sa parehong pader. Ibinigay ng sundalo ang lahat sa paglalakad niya pababa at doon nakita niya ang isang asong nakatayo sa ibabaw ng baul. Napakagandang aso naman ito. Pinuhat ng sundalo ang aso at pinatulog ito. Ipinatong ito sa tela at tahimik siyang gumawa. Napakadali naman nun. Tumingin ang sundalo sa paligid. Nang mailagay niya ang mga barya sa tampipi niya, pumunta siya sa kabilang silid para mapasaya ang matanda. Gaya ng sinabi niya, may asong malaki ang mata doon. Di makapaniwala ang sundalo
sa laki ng mata ng asong nakita niya. Pinuhat niya ang aso at iniligay sa tela. Nang buksan ang baul, naghahangad siya ng mas marami pa. Nakita ng sundalo ang mga pilak sa loob ng baul at inalis niya ang mga tanso ng pagmamay-ari niya. Mas mahalaga ang pilak kaysa sa tanso. Inalis ng sundalo ang tansong laman ng tampipi niya at pinalitan niya ito ng mga kakakita pa lang niyang pilak. Wow! Totoong ang mas malaki ang asong ito kaysa sa inaasahan. Naging tuliro siya sa sobrang laki ng mga mata nito. Binuhat niya ang aso at inilapag sa ibabaw ng tela. Binuksan ang baul at inisip nito na baka nagkakamali lang siya. Ginto? Ginto! Napakaraming ginto nito. Kaya agad inalis ng sundalo ang laman ng tampipi niyang mga pilak at nilamanan niya ito ng mga bagong bariyang ginto. Hatakin mo na! Hinila ng mangkukulam ang sundalo pataas, dala-dala ang kahon ng tin. Nang makaakyat ang sundalo, sinubukan ng mangkukulam na kuhanin ito sa kanya. Ano po bang gamit ng kahong ito sa inyo? Sabihin niyo nga po sa akin. Wala ka nang pakialam sa gagawin ko! Sasabihin niyo po ba sa akin o hindi? Hector! Nilalang mo ako! Ito na ang huli nating pagkikita. Naglakad-lakad ang sundalo sa bayan noong araw na yon. Nakakita siya ng magandang silid, masarap na pagkain. Meron siya lahat ng gusto niya. Ngayon, naging isang kagalang-galang na lalaki ang sundalo. Kinuwentuhan siya ng taong bayan tungkol sa lahat ng magagandang gawain sa bayan, sa kanilang hari, at sa napakagandang prinsesa. Pwede ko po ba siyang makita? Bakit? Hindi maaari. Ayaw ng hari na may nakakakita sa kanya. Nakatira ito sa malaking kastilyo na gawa sa tanso. Bakit? Pinahulaan ng hari, ikakasal ang prinsesa sa isang sundalo at hindi siya palagay dito. Hindi ko maintindihan bakit hindi pwede ang isang sundalo. Mayaman ang sundalo dahil sa mga nakamit niya. Pero perang gagastusin lang ang meron siya. Wala naman siyang kinikita. At sa kadahilan ng sa paggastos niya ng walang saysay, ilang pirasong bariyang ginto na lang ang meron siya. Kinailangan niyang lumipat sa lumang atik. Naupo siya sa maliit na sulok sa isang silid at tinahi ang bota niya. Napakadilim sa silid. Napakahirap niya para bumili at magsindi ng kandila. Ang hirap naman ito, parang hindi ko na kaya. Pero naalala niya ang maliit na kahon ng tin. Naalala niya ang maliit at manipis na tuyong kahoy. Gagawa ko ng ilaw at malalampasan ko ang gabing ito. Binuksan niya ang kahon at sinubukang magsiklab ng apoy. At nang ginawa niya yon, dumating ang isang aso. Ang aso na may malaking mata. Nakatayo ito at nagbigay galang. Ramo, ano ipaglilingkod ko sa'yo? Inaalok siya nito ng tulong. Teka, pakiulit nga. Anong ibig mong sabihin? Pwede mo kung utusan kahit anong gusto mo. Ibibigay ko. Tama ba ang narinig ko? Kahit anong gustuhin ko? Namangha ang sundalo. Namangha ang sundalo at nagagalak na sinabing, O sige ganito, ikuha mo ako ng pera. Naglaho ang aso at nang makabalik ito, may kagat-kagat itong supot ng salapi. At gayon na nga, bumalik ang sundalo sa dati niyang buhay. May mga brilyante at ginto, pero malungkot siya dahil wala pa siyang asawa. Alam kong malalim na ang gabi, pero gusto kong masilayan ng prinsesa. Gusto ko siyang makita. At bago pa makakurap ang sundalo, nakabalik na ang aso sa isang kisap mata. Nasa sahig na ang prinsesa at natutulog. Napakasaya ng sundalo. Kinabukasan, pagkatapos ng plano ng sundalo, nagising ang prinsesa at sinabing may napanaginipan siya. Anong klaseng panaginip, Iha?
Natilang mayroong sundalo at may kasama siyang aso. At habang natutulog ako, hinahalikan niya ako. Panaginip lang yan, anak. Huwag mo nang pansinin yon. Kumunot ang noo at kilay ng hari. Nagtalaga siya ng katulong para bantayan ng prinsesa. Para tignan kung nananaginip o pakanalan niya. Nangungulila ang sundalo at gusto niyang makita ang prinsesa. Kaya tinawag niyang aso at sinabing dalhin ito. Dinala ng aso ang prinsesa sa isang iglap. Pero hindi niya alam na espiya pala ang katulong. Sinuot nito ang sapatos niya at hinabol pababa. Sinundan sa isang bahay sa bayan. Ngayong alam ko na hindi ito isang panaginip, gagawin ko ang lahat kahit ano mailayo lang ang prinsesa. Lalagyan ko ng ngekis ang pinto nila. At umalis na ang katulong at alam niya kung para saan ang ginagawa niya. Nang makita ng aso ang magandang plano, nilagyan nito ang bawat bahay ng ekis. Yon ang plano niya. Kinaumagahan, ang hari at ang reyna, kasama ang katulong na nagbabantay at mga kawal, ay pumunta kung nasan ngayon ang prinsesa. Ito na ba yon? O doon pa sa bahay panuluyan na yon? Hindi! Naroon na ata siya, mahal ko! Napakaraming bahay na may ekis. Naguluhan ng mga kawal sa kaharian. Sinumulan nilang sumigaw. Pero may naisip na magandang plano ang reyna. Nilagyan niya ng supot ng palay ang likod ng prinsesa. Ang bakas nito ang nagturo kung nasaan naroon ang prinsesa. Naroon ang prinsesa! Itinuro ng reyna ang mga budel ng palay sa daan at pumasok ang mga kawal. Hinuli nila ang lalaki na magbabalak palang magtago. Sa kanyang krimen, hinatulan siya ng kamatayan. Pero bago mangyari yon, nagawa pa niyang humiling. Alam kong nakagawian to pa rin ang kahilingan ng may sala. Hinihiling ko sana na magkaroon ng siga. Dahil ayaw itong ipagkait ng hari, inutusan nito ang sundalo na kunin ang kahon ng tin at magsindi ng ilaw. Isang aso ang nagpakita at nakaupo ito. Ngumiti ang sundalo. Alam niyang mangyayari ito. Alam kong darating ka. Sabi nga nila, matalik na kaibigan ng tao ang aso. Tumahol ang aso sa konseho at dali-dali silang nagsitakbuhan. Sinubukan ng hari at reynang tumakbo, ngunit naharang ng aso ang kanilang dadaanan. Isa kang masamang salamangkero, ha? Anong klaseng aso yan? Mahal na hari, magpapaliwanag po ako. Hindi po ako masamang tao. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Inaamin ko po, ginamit ko ang tinderbox para mapalapit sa prinsesa. Pero wala akong binalak na masama. Ano? Isang tinderbox? Opo, kamahalan. Isang matandang mangkukulam ang may gusto nito. Pero naisip ko gagamitin niya to sa masama. Natalo ko siya at kinuha ko ang tinderbox para sa sarili ko. May ipapangako mo bang mapapasaya mo ang anak ko kahit walang tulong na tinderbox? Nakita ng hari at reyna sa mata ng sundalo na tunay ang pag-ibig nito. Napangiti ang prinsesa. Napaisip siya na isa siyang tunay na lalaki. Napahanga siya sa katapangan nito. O ano na masasabi mo sa tinatanong ko sa'yo? Magagawa mo ba yon na walang tulong ng tinderbox? Ako ang magsisilbing tinderbox niya. Gagawin ko ang lahat para magawa ko ang lahat ng kahilingan niya. Ang mabuti pa, sirain ko na ang tinderbox na ito ngayon din. At gano'n na nga ang sundalo ang namumuno sa buong kaharian at nabuhay silang matiwasay kasama ang kanyang asawa at mga mahiwagang aso.